For today's video, Honda Beat If ay nagkaroon ng problema. Ang sabi ni owner, ito daw ay namatay ang makina kapag inuupuan niya ang kanyang motor. Upon checking, na-discover ko is walang kurente na lumalabas sa kanyang tension wire. So, try nga natin guys, ipa-kickstart kay Bossing, ang owner mismo. Kasi ito ay walang electric start, no? Kickstart lang ginagamit niya para paandar sa kanyang motor. Nahirapan tayong i-troubleshoot kasi yung upuan is ayaw matanggal-tanggal at hindi unlock sa kanyang susian. So, try natin pa-kickstart ng tension wire guys, para klaro nyo. I-on mo natin kanyang susi. At ito daw ay may check engine, umiilaw kanyang check engine guys, no? Mamaya bibilangin natin yan kung ilang check engine meron na kanyang motor, mabilis at saka mabagal. So, check mo natin tong tension wire. Lagyan natin sa ground at ipa-kickstart natin kay Bossing para ma-confirm natin kung may kurente ba wala. Okay. So yun ang wala talagang kuryente na lumalabas sa kanyang tension wire. Kanyang check engine ay umiilaw guys. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Ibig sabihin meron siyang check engine na error 52. Ano mga bang error 52? Yan po ay CPK sensor, pulser, or possible may problema sa kanyang wirings. Mamaya ito sa inyo kung saan nakalocate ang sakit ng ating CPK sensor papunta sa kanyang magneto guys. Yan po ay error 52 at may problema sa kanyang wirings. So alamin natin yan at papunta tayo sa kanyang throttle body. Kasi po ang wire na yan is nakalocate sa kanyang throttle body. So itong motor ni Bossing guys, no, umaandar pa rin ito. Pero kapag pinihit ang silinador ay namamatay. Ilang beses nila itong inattempt, hindi talaga nila mapaandar ng matino ang kanilang motor. So dito guys, nakalocate ang wire na yan malapit sa throttle body. Tinanggal na natin ang kanyang U-box element set kasi nandito yan nakalocate malapit sa ibabaw ng ating makina. Itong hinawakan ko guys, ito po ay harness ng kanyang CKP sensor na connect sa kanyang magneto o sa kanyang stator. So yan, check natin yan kung saan banda. Ito, nahirapan tayong tanggalin ang kanyang U-box kasi yung upuan niya guys, ayaw talaga matanggal at ma-unlock sa kanyang susi. So ngayon, i-check natin itong part nito. Kasi ito yung kadalasang issue ng mga Honda Beat guys kapag umabot na inyong motor ng mga 5 to 10 years siguro. Kapag puno na yan ng putik or tumitigas na ang mga wire dahilan sa kainit ng makina o dahil na rin sa dumi na kumakapit nito. At biglang napupurol ang mga wire or nagkaroon ng molds, alikabok o baka yun ang mga dahilan kung bakit tumitigas ang wire at bigla na lang napuputol. So itong sakit ito guys na nag-stack up. Isa na rin yan sa sakit ng ganyang mga harness kapag nagkaroon na ito ng laging napuputikan or nababasa ng tubig. So dito guys, ititrace natin yan kung saan bandang napuputol sa 6 o 5 wire ba yan na connect sa kanyang sakit. So kapag yung motor nag-experience ng ganitong scenario guys, na kapag inuupuan, namamatay, kahit anong pilit yung paandar rin, ayaw umandar, at i-check yung tension wire, wala kurente, pero tumutunog naman ang ating pump. At tapos may error po dito, alam nyo na guys kung saan ititrace nyo ang problema. Dito lang, yung hiniwa ko guys, dyan lang. Tapos isa-isahin nyo ang paghila ng wire. So dito nakikita ko na may isang wire na nakaputol o naputol. Mismo sa pinakailalim na part guys, kung saan natatamaan ito ng o dumidikit ito sa kanyang makina. Kaya pala hirap siyang pandarin. Yun, hinawakan guys, naputol na siya. Yun ang isang wire na yan, putol siya. So ilayin pa natin ibang wire kung meron bang ibang mapuputol para isahan lang ang trabaho at hindi na ito maulit na ulit. So far, isa lang na wire ang nakita kong napuputol guys. So boss, loads, idle pops, anong dapat natin gawin? Mayroon bang available na sakit niyan? Para sa akin guys, medyo mahirapan tayo makahanap ng sakit. Ang gagawin natin is simple lang, ibabypass lang natin yan. Kukuha lang tayo ng pagdugtong na wire, puputulin lang natin yung isang wire sa kabilang sakit kung saan ito nakapabor or tumama. So, kailangan i-check lang ninyo kung saan ang kanyang connection guys, yung isa. So, ibabypass lang natin yan para di natin magkagasto pa, no? No need ang gumastos. Kahit kayo, kaya nyo mag-DIY. Kung sa tingin nyo, ang error dito ay yun ang sakit ng inyong motor. So, i-check lang itong part nito. Isa-isahin lang nyo i-check ang wire. Tapos, kapag may isang wire na putol, kahit kayo, kaya nyo mag-DIY kung paano ito i-reconnect. So, kuha lang tayo ng wire guys. Or kuha lang tayo ng side cutter plier, puputulin lang natin yung kabilang wire, tapos babalatan lang natin, tapos itong side nito is babalatan din natin ng wire. Idudugtong lang natin ang dalawang yan. Ganun lang kasimple. Gayahin nyo lang ginawa ko.
Ito ay malaking tulong sa mga malayo sa mga shop, sa bayan, or hirap makakuha ng mga mekaniko. At malaking tulong na rin ito sa mga nakaplano mag-DIY guys. At lalo na yung mga baguhan pa lang at ngayon nanonood sa ating YouTube channel. Sana itong video ito ay magkapulot ng aral. Siyempre no, ito ay malaking tulong na rin sa mga nag-aspire na magiging mekaniko dun at gustong matuto. So napakasimple lang guys no. Wala kayong gagastos dito kundi libur lang. Libur lang guys at hindi na kayo pa maggastos o makabili ng pesa. Kasi wala namang sakit talaga na mabibili talaga nito guys. Kasi ito po ay set at connected sa ating electrical harness. So bakit ka pa bibili ng electrical harness kung pwede lang naman ito i-bypass o idudugtong lang natin. Pakuha lang tayo ng may light na wire. Tapos pagdudugtogin lang natin guys. Ang pinaka-the best ito guys no, aside sa i-splice natin yung wire is ihinang natin siya. Kung meron kayong mapagkunan na panghinang, mas maganda. Pero kung wala talaga guys at hirap makahanap ng hinang for the meantime, i-splice nyo lang siya ng todo. Bali, gagamitan nyo lang ng plier ang pag-ikot o pag-twist ng wire guys. Para hindi siya basta-basta na nadidisconnect o matatamaan. Kung sakaling mag-apply kayo ng pressure washer sa inyong o pag-washing sa inyong motor, baka madidisconnect siya kapag natatamaan siya ng tubig. Pero since na nandito tayo sa shop, kailangan natin siyang ihinang guys para hindi na tayo magkaroon pa ng problema kung sakaling abot ang panahon na bibigyan naman itong wire na ito na dinugtong natin. Siyempre, na-connect na natin na dalawang wire. Ito natin kalimutan balutin ng electrical tape mismo. So ito guys ay pang temporary lang muna ang ginawa ko ito Pero pagkatapos ng video nito, kapag na-confirm natin at naging kondisyon na ang motor ni Bossing, saka natin siya ihinang at babalutin natin ng wire from the bottom at saka from the top at saka hanggang sa ilalim, bottom ng ating wire. Okay. Pati yung sakit na yan guys, babalutin natin yan para maiwasan na rin yan matamaan ng tubig, mga putik na nagagaling sa gulong ng ating motor. So ito na guys, na-connect na natin ang dalawa, medyo naputol dahil sobrang ikli na pagka-connect natin, balutin natin ulit ng electrical tape. At siyempre kung sa tingin ng video ito malaking tulong sa inyo, sa mga bago pa lang sa ating channel, ay sana huwag niyo kalimutan kalampagin ang ating bell dyan at pa-subscribe na rin, pa-like para makatulong kayo sa aking YouTube channel. At siyempre sa aking Facebook page kung sa Facebook ka nakapanood. Ito na yung moment of truth guys. On natin ang kanyang susi. Nabiblink pa kanyang check engine. Mamaya mawala yan kapag ina-off at saka ni-on natin ang kanyang susi. Ngayon guys, on natin ang kanyang susi. Para magkaalaman na. At yun na nga guys, hindi na nag-blink ang kanyang check engine. At i-check natin ang kanyang tension wire. Kung meron na bang kuryente na lumalabas. Let's go. Ayun. Klaro pa sikat na araw guys. Ang lakas ng kuryente na kanyang tension wire. Nakuha agad natin ang sakit sa motor ni Bossing. Ay siyempre para talaga na maandar ang motor ni Bossing, kailangan natin ikabit ang kanyang spark plug at saka spark plug cap. Since nakita na natin ang problema sa kanyang motor at nasolusyonan na rin natin at napalabas natin ang kuryente ng kanyang tension wire. Pagbunot natin kay Bossing ang kanyang spark plug para may kabit na natin sa kanyang makina. At buenas si Bossing guys kasi hindi siya makagastos ng malaki. Siyempre, talent pila ng mekaniko ang kanyang babayaran. At yun na guys, naikabit na natin ang kanyang spark plug. At ang spark plug cap ay papakabit na rin natin kay Bossing para mapabilis ang ating trabaho. So, isa sa mga mapapansin nyo guys, kapag yung motor ay may error 52, una kapag pinaandar rin siya, umandar naman siya kapag pinit ang silinyador, namamatay ang makina. Pangalawa, kapag umandar ang ating motor, tapos kapag inupuan, namamatay siya, isa na rin yung sa sintomas. Ang last na mapapansin nyo guys is, kapag tumatakbo yung motor ay bigla na lang na namamatay. So, yun po mga palatandaan ng sintomas ang dapat nyo i-check kapag yung motor ay naka-experience ng error 52. So ito na guys, kabitan natin ang kanyang spark plug cap. On natin ang kanyang susi guys para mapandar natin ang kanyang motor. Kung ma-one click ba ito ng ating customer. Let's go! On natin ang susi. Okay, under bin. Krang. Ayun, dar, one click. Shut out. Shut out.
Guys. Off na to, dayon, o na to usab. Ibin, testing ibin. Kaya itong paraganon ng testing bin. Yung mga palong. Ito, one click. Tara. Eh. So, ito na nga. Kailangan natin ihinang ang kanyang wire. Balutin ng electrical tape, isa-isa. Tapos, siyempre, balutin ng electrical tape ang kanyang buong sakit. As para sureball na walang makapasok na dumi at matatamaan ng tubig. So, yun lang. Ayos. Maraming salamat. At siyempre, see you sa aking next video. Ride safe. God bless. For today's video, Honda Click 125 ay nagkaroon ng problema sa kanyang pagtakbo. Sabi nila guys, ito daw ay namatay kapag mainit ang kanyang makina. Kaya ang pinakauna kong ginawa sa kanya guys ay pinapalitan ko muna ang kanyang spark plug cap at spark plug. Pero yun pa rin guys, ayaw pa rin. So ngayon, ito yung pinaka-important part is magkapalit tayo ng CKP sensor. Ito yung kadalasang nangyayari sa mga Honda Click kapag matagal na. Umabot na ng mga 5 years pataas. Kapag ang motor nakaramdam ng ganitong senaryo na mamatay kapag mainit ang makina at ilang beses na ulit. So kapag napalitan nyo na guys, ito naman sinabi ko na spark plug at spark plug cap. So ito yung next yung gawin guys. Magpapalit tayo ng CKP sensor. So simple tanggalin natin yung mga cover na batanggalin, yung U-box at saka sa right side fairings para malocate natin ang sakit ng kanyang CKP sensor. So ngayon guys, ang pinaka next natin gawin is para malocate natin at makuha at mapalitan ang kanyang CKP sensor ay tanggalin natin ang kanyang radiator. Para hindi tayo mahirapan matanggal ang kanyang magneto at saka fan ay kailangan natin tanggalin ang kanyang radiator guys. I-drain muna natin ang kanyang coolant. Kasi itong coolant ni bossing guys is bago pa daw. So para mas ma-drain pa siya, tanggalin natin ang takip ng kanyang radiator para mapalabas natin ang lahat ng pundo ng coolant sa kanyang radiator guys. So itong problema ni bossing guys ay almost 6 months na ito nararamdaman niya. No? Tapos bigla namang nawawala, tapos mga ilang linggo bumabalik. So, medyo ma-hassle na siya guys. Kasi ang trabaho ni bossing ay joyride. So, kapag nagbabiyahe siya, minsan natitirikan siya at naiiya siya sa customer. Kasi nga, almost 3 minutes pa saka aandar ang kanyang motor. So, ngayon guys, ito yung sinadjust ko sa kanya na mapapalit natin ng CKP sensor. Kasi ito yung kadalasang nangyayari sa mga ganitong design ng mga motor, mga Aerox, mga Inmax, at saka Honda Click na mga CKP sensor type na drive ng starter. Pati na rin Honda Beat guys. So tanggalin muna lang natin yung mga 4 na bolt na connect sa kanyang radiator guys. Yung mga part na yan, sundan nyo lang video para makita nyo kung saan mga bolt ang mga tinanggal ko. Sasakan natin matahila ang kanyang radiator. Basta tandaan nyo lang guys kung anong tinanggal natin ng una, yun ang pinaka huling ibalik natin. Tulad dito guys, diba? Tinanggal natin yung cover. Siyempre cover yung last na ipabalik. So next naman ang kanyang radiator. So yun, so makita na natin ang kanyang fan. So mayroon 3 bolt yan guys na 6x15. Tanggalin natin yan. So kahit kayo kaya nyo mag-DIY guys, kapag nakita nyo ang bidyong ito, madali naman siyang sundan guys na kung may katanungan kayo regarding sa bidyong ito or related sa bidyong ito guys na gusto nyo malaman is mag-iwan lang kayo ng comment down sa ibaba. Tapos ito guys, tatanggalin natin. Next, tanggalin natin ang kanyang nut. Siyempre sa likod ng kanyang nut is meron siyang washer. Kailangan natin tanggalin ang kanyang washer guys para mapasok natin ang ating puller ng sakto at siyempre matirahan natin ng brake fluid. Before natin tanggalin ang magneto guys, medyo may kalawang pa yan sa loob ng kanyang shafting. Huwag nyo lang madalin guys. Lagyan nyo muna ng brake fluid na after 5 minutes ibabad nyo ang yung shafting para matanggal yung kalawang sa loob ng shafting at hindi kayo mahirapan tanggalin ang magneto. Kasi ang magneto guys, once na first time pag matanggal, napakatigas niyan. Po much better, wag nating madaliin at ibabad natin sa brake fluid. So, yun lang guys, di ba? O, yan, tulad yan, natanggal na, di ba? Kadalasan kasi sa iba, nasisira magneto kapag naglalagay ng puller at tinanggal agad. Kapag pili na medyo matigas, pipilitin. Pero, yun ang nangyari guys. Kaya, before natin tanggalin ng magneto, maglagay muna tayo ng pampadulas. Kahit anong pampadulas guys. Kahit mga rust remover, mga WD-40, brake fluid, yan. Basta ibabad nyo lang ng mga 5 to 10 minutes. Yun, matatanggal na ang ating magneto. So, ito na guys, natanggal natin yung magneto. Makita natin ang buong stator. Malapit na tayo sa katotohanan guys. So, almost 5 years pero ganito ang itsura ng kanyang magneto guys. Di gaanong madumi. Yung brake fluid na nakapenetrate na siyang shafting. Kaya hindi tinahirapan matanggal ang kanyang magneto. Sa kanyang stator guys, mayroon 3 Allen bolt na 6x25 ang haba. O 6x20. Kailangan natin tanggalin yan.
Pag matanggal natin ang 3 bolt na yan, matatanggalan natin ang ating stator. Pero hindi natin mabunot yan guys kasi nandun pa ang kanyang CKP sensor sa ilalim. Ang kanyang CKP sensor guys. Merong bolt din yan na alin na malapad. So hindi natin matanggal yan kung hindi natin tatanggalin ang ating CKP sensor. Nasa ilalim po ng stator nakalocate ang kanyang CKP sensor guys. So meron tayong 2 bolt. Tatanggalin muna yung plate, yung stopper ng ating wire para hindi masagi ng magneto. Tatanggalin muna natin yan guys. Tapos ito guys, isang bolt na alin sa ating CKP sensor. Saka natin mabubunot ang ating buong stator assembly. So ganun lang. Yun. Pa-counterclockwise mo pagluwag niyan. Sabay natin hilain palabas. Siyempre kailangan natin linisin itong stator guys. No? Para masaya naman si bossing. Kaya bugahan na lang natin ang hangin. Hindi masyadong madumi. At saka walang leaking din na oil sa likod ng kanyang magneto. So yun, tanggal na natin siya no. Tapos yung socket sa ibabaw. Sa ibabaw guys. Kailangan natin tanggalin. Yun. So pinutin na natin ang socket na yan. Matatanggal na natin ang ating socket ng ating buong stator assembly guys. So yun, nakawala po ang kanyang socket guys, hindi nakakonect sa ating stator. Kaya matatanggal natin yan. So ito na po ang kanyang stator guys, sa ilalim na bahagi. Dito na nakalocate ang kanyang CKP sensor. Merong bolt dyan na 2 sa kanyang CKP sensor guys. May sariling bolt ang CKP sensor, may bolt din yung kanyang harness. So yan po ang CKP sensor guys, kulay itim na parang plastic. So yan po ang papalitan natin. So merong yung bolt yan sa ilalim. Tanggalin mo natin yung bolt nya guys sa ilalim guys. Tapos meron din isang bolt dyan, yung mabolt na yan para sa kanyang guide ng kanyang wire. Itong stator na guys, almost 5 years pa pero napaka goods pa no. Di ba siya masyadong madumi. Di tulad ng iba na napakadumi ng kanyang stator. Kasi nga, kapag nag-leak ang oil, ay hinahayaan lang nila ang oil guys. Kapag ang oil nag-leak, dapat palitan nyo na agad ang oil seal para hindi yan matahanan ng mga alikabok. Yan po ang nakakadumi ng ating stator. So natanggalan natin ang kanyang bolt. So yan guys, dyan po naka-lock ang kanyang wire guys. Tapos meron din yung bolt sa ilalim. Pasensya na guys, may ngayong sisiw ng aming kapitbahay habang ginagawa ko ang pag-voice over nito. So ngayon tanggalin natin ang kanyang bolt. Kahit kayo guys, kaya nyo itong gawin no. Napakadali lang po magpalit ng CKP sensor. Kasi nga kapag meron kayong mga tools or wala kayong puller guys, panghiram lang kayong puller. Yun no. Yun lang kadali kung paano bunutin ang kanyang sensor. So ngayon ang kapalit natin guys ay isang replacement. Ang brand niya ay Pitts Bike. Yan po ay nagkalaga ng 650 pesos lang. Yun no. Kasi nga sabi ni owner is medyo nahirapan daw siya maghanap ng genuine. At ang suggest ng shop na pinagbilihan niya ay goods daw ang kanyang replacement. Tala po ang in-offer sa kanya yung Monkey ang brand. Monkey Racing ang brand na sa mga 1K plus. Pero ito yung pinaka-affordable ang Pitts Bike kasi nga ang suggestion ng tindahan is po 27 itong Pitts Bike na brand daw guys. So since mura naman siya, nasa mga 650. Tapos natawad pa ito ni Busing guys ng mga 600. So kung paano siya binunot, kung din ang paraan, kung paano natin siya ibalik. Hindi naman kayo malilito dyan guys kasi meron naman yung butas sa lagay ng bolt kung saan nakasentro ang bolt niya. At syempre yung 3 paa ng kanyang sensor. So mas maigi guys yung insulator talaga ng wire is i-full nyo sa wire na yung wire nakita guys, yung nakahubad. Kasi inulit ko po ang paglagay niyan kasi nga, ang ginawa ko is sinalpak ko yung cover na kulay itim guys, yung sa wire na nakahubad para mas close talaga siya. Ngayon ibalik na natin ang bolt. So yan guys, nakasentro po ang bolt na yan. Yan po ang position niya. Mas maigi sana no, kung mayroon kayong mahabang oras, linisin nyo ang kalawang sa kanyang stator guys, yung kung saan naka dikit yung kanyang magneto. Yan guys, so yung mga kalawang na yan, mas maigi is kung wala kayong brush, pwede rin liha
Ang importante is malinis yun siya guys. Para maganda yung detect ng kanyang kuryente sa kanyang magneto. Okay. So yan, nasilalim po ang kanyang bolt. Kahit kayo guys, no, kung magdi-DIY kayo, kung wala kayong puller, pwede kayong manghiram ng puller sa mga shop. Kaysa ano, kung wala talagang mapapahiram, kung sanada kayo magdi-DIY, bumili lang kayo sa Shopee guys. Ang puller na ito ay TMX type lang na puller ang bibili nyo. Kasi yung TMX is makapareha po ang kanilang magneto, nakaharap sa loob guys. So parang tinakpan niya ang stator, no. So makapareha lang po sila guys. Lahat po ng mga scooter ay isa lang po ang puller. So kahit budget na 100 is pareha din sila ng puller. Kung magsi-search kayo at mga planong bumili sa online shop. So ilagay na natin ang ating isang screw bolt, yung kung saan naka-clip ang ating harness ng ating CKP sensor guys at saka stator. So purpose niyan is para hindi siya masagi. Saka hindi basta-basta nakalabas ang wire guys. Naka-pattern lang siya sa harness, no. So ganito lang po ang paraan kung paano magpalit ng CKP sensor. Kahit kayo kaya nyo gawin guys. Kung kursunada kayo, mas maganda. Hindi na kayo pumunta sa mga shop. So ibalik na natin ang ating stator. Since napalitan na natin ng CKP sensor, ilagay na natin ang 3 bolt. Siyempre guys, tandaan nyo lang kung anong posisyon yan pagtanggal nyo. Ganon din ang paraan kung paano siya ibalik. At hindi kayo malilito nyan guys, kasi nga yung ang kanyang CKP sensor ay nakalocate sa ilalim kung saan meron yung lagayan ng bolt. Tapos yung clean sheet naman yan na stopper ng harness, dapat ibalik nyo muna ng una guys, sa kanya i-final yung 3 alin na bolt para hindi kayo mahirapan siyang ipasok sa tulad niyan guys. So yan, nalagay na natin ang ating stator. Yan po ang kanyang itsura guys. So 3 bolt na yan. Tapos yung clip, yung clean sheet, nalagay na natin. Saka yung CKP sensor, nasa tamang posisyon na rin. So ito na ang kanyang itsura niya guys. Siyempre ang next natin ilagay is ang kanyang magneto. Sa kanyang magneto guys, meron niyang parang guide, yan, no? Parang hiwa. So dyan po nakalocate ang ating kunya. Kapag naitapat natin yan, mapaandar ng ating motor. Pero kapag hindi naitapat yan guys, asahan nyo magloko ang motor at hirap siyang pandarin. I-check nyo lang kung nasa tamang posisyon ang kunya at saka ang kanyang hiwa. Dapat nakapasok yan ng tama. Kasi kung hindi niya nakapasok ng tama, asahan nyo guys, problema talaga kayo. So kapag naging okay na ang kanyang kunya at kanyang hiwa na yan guys, na parang guide ng ating timing mark, so pwede na natin ilagay ang ating washer. So double check nyo lang guys, huwag kayong magmadali, lalo na kayo pag kayo ay nagdi-DIY. Mas better na habaan ng oras at i-double check ang trabaho para hindi na kayo madudoble sa oras at magkaroon ng problema. Backjob, kung backjob balik. So ilagay natin ang washer, ilagay na natin ang nut. Siyempre huwag natin kalimutan higpitan yan, baka kakalas, gagamit tayo ng electric impact. Much better. So nalagay na natin guys, siyempre pinakalas natin gawin dyan, ibalik na natin ang kanyang fan. So yung fan, tandaan yung bolt, dapat hindi yan mapalitan ng mahaba para hindi masira yung stator natin. Tapos yung mga 3 bolt ng fan dapat makapareha ang sizes. Ibalik natin ang kanyang radiator at ang sakit ng CKP sensor guys, huwag niyong kalimutang ikabit para paandar natin. A few minutes later. So ito na guys, nakabit na natin ang kanyang radiator, nalagay na natin ang kanyang coolant at syempre paandar na natin ang kanyang motor para matry natin guys kung 1 clicks ba. 1 clicks. So natin guys kasi at paandar natin ang kanyang motor. Let's go! Zero? Sige na, zero. So yun lang guys, kapag nagpalano kayo mag-DIY at nag-experience yung motor ng ganitong senaryo na mamatay kapag mainit ang makina, kaya itong gawin, magpalit ng CKP sensor. Maraming salamat at syempre huwag kalimutang ride safe, God bless. Shoutout kay Honor, salamat sa tiwala. Ayos.